Napatay ang supreme leader ng Iran sa pag-atake ng US at Israel. Ang tanong ng marami, sinong tama? Ang tanong ko, anong sistema ang gagalaw pagkatapos nito? Kapag may malaking gera, hindi lang syudad ang nasisira. Nagre-reorganize ang mga ito. After World War II, wasa ang Europe. Anong ginawa? Gumawa sila ng bagong global money structure. Dollar naging sentro. Nagkaroon ng IMF, nagkaroon ng World Bank. Hindi lang rebuilding yan, reorganization yan ng kapangyarihan. After Cold War, akala ng marami tapos na ang malaking kalaban. Pero hindi lumiit ang defense system. Hindi bumaksa ang military budgets. Lumawak pa ang NATO, nagkaroon ng permanent bases. After 9/11, lalo pang lumaki ang intelligence at surveillance spending. Ibig sabihin, security stopped being temporary. Naging permanent pa ng global economy. May lobbying, may research, hindi na siya emergency mode. Institution na siya. Yan ang pattern. Ngayon, may escalation ulit. US at Israel gumalaw, Iran nag-retaliate. Iba't ibang bansa nagpoposisyon at kapag may ganitong tensyon, oil gumalaw, airspace nagsasara, energy fields pansamantalang tumitigil, and policies nag-a-adjust. Hindi ito drama, operational changes ito. At sa bawat krisis, may consolidation. Mas coordinated, structured, centralized ang ilang bahagi ng sistema. Power doesn't vanish, it reorganizes. Kapag ang sistema nagbago ng structure, may dalawang klase ng tao. Yung nakaasa sa lumang sistema at yung marunong mag-adjust sa bagong setup. Kung nag-adjust ang rules, hindi ka nag-adjust, mapipilitan ka maglaro sa rules na hindi mo pinili. Hindi to threat ha, mechanics to. Kaya kapag fragile ka sa panahon ng restructuring, ganito ang itsura. Nagagalit ka agad sa presyo ng bilihin pero wala ang buffer. Nagpapanik ka sa headlines at nagde-decide ka habang emosyonal. Nakadepende ka sa isang employer at wala kang alternative skill. Umaasa ka na sana bumalik na sa dati. Fragile people feel attacked not because someone targeted them, kundi dahil wala silang flexibility. Kapag gumalaw ang sistema, ramdam nila agad yung pressure. Adaptive people feel challenged. Fragile people feel attacked. Malaking difference. Kaya hindi ito tungkol sa pagiging rebel. Hindi ito tungkol sa pagkalaban sa sistema. Ito ay tungkol sa pag-build para hindi ka dependent. Build skill, awareness, and leverage. Hindi para lumaban sa mundo, kundi para hindi ka madurog pag gumalaw ito. This is part 3 of 5-part breakdown.